Magandang umaga po, Chairman. Tatanong ko lang po is, paano po ba nag-exist ang LCF? Magandang umaga, kapatid. As I remember, ang LCF ay nag-exist course sa biyaya at katapatan ng ating Panginoon sa buong kapatiran. And kung babalikan ko, ilang taon na ang nakaraan, ito ay isang simpleng pangarap ng pamilya ng high frequency family. Ito'y pangarapin na magkaroon ng isang house church o isang iglesia na magpapatuloy. At ang care group na high frequency ay nagpatuloy. At sa ngayon, ito yung naging Sita Grande, IAM, isabang cell group. Katulad nga nasabi ko, maraming mga kapatiran ang umalis, dinala sa iba't ibang lugar, patuloy na ginagamit ng Panginoon, may nawala at may nagwawala. Pero ang Lord ay mabuti sa lahat. At nang dumating yung panahon ng pandemic, ito yung panahon na alam natin ng lahat na andun yung stress, na andun yung pressure. Pero sa kabila ng mga bagay na yon, ang gawain ng care group ay nagpapatuloy pa rin sa biyaya ng Panginoon. At naalala ko, during lockdown, so walang pagkakataon ang lahat na makapunta, magkaroon ng pagsasama-sama, face-to-face. But sa pagnanais na makapagpatuloy ang gawain, kahit doon sa online, sa tawag, hindi nawala yung komunikasyon na ginagawa ng bawat isa. At nung dumating yung panahon na medyo maalwan na, nakakapag face to face na, doon tayo patuloy na gumawa. At naalala ko pa nga ang sa'yo, ikaw, ang kapatid na Julius, ang kauna-unahan na nakasama bilang bahagi ng care group ng IAM. So, at mula sa iyo, mula sa kapatid na Julius, ay nadagdagan ang mga gawain. Naalala ko yung gawain na inatenan namin sa Sariaya ng kapatid na Maripe Mansano and kapatid na Jay Makatangay. Yung naka-attend kami ng clinic ng e-evangelism. So, yung OJT na ginawa namin dito, ay nagkaroon ng bunga sa pamamagitan ng paghayo sa landing, sa pamilya ng Pagal, at sa mga pamilya na naandun sa Chuki, mga kamag-anak ng kapatid na Rodel. And doon, simula sa kasigasigan ng mga kapatiran, especially ang nanay Nelia na sa kabila ng kanyang edad, na andon yung totoong pagnanais na magpatuloy ang gawain. Rain or shine, na andon. At yung pananalangin at tulong ng mga kapatiran. At dahil dito, ang gawain ay patuloy na lumago, patuloy na ipinapakita ng Panginoon sa amin, sa ating lahat, ang takbuhin na nais niyang gawin. Katulad ng masunod ang utos na sinabi niya mula sa Mateo 28, 19 to 20, na humayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon sa atin. So, ang katapatang ito ng Panginoon ay patuloy na naranasan ng kapatiran. At dahil dito, nagbunga ng mga ilang mga pagba-Bible study, at yung gawain ng care group ay ginawa na sa kabutihang loob ng pamilya ng Geselan. Ito ay ginawa sa Ama Ina Kubo. Nung una, palipat-lipat sa tahanan ito, sa tahanan ng Mansano, sa tahanan ng Gisalan, at sa mga ibang pang kapatiran. So, ito'y nagpatuloy yung gawain. At dahil dito, nagkaroon ng mga pangarapin kasama ang mga kapatid sa Red Bee, Dalahican. Naalala ko ang pamilya ng Surita, pamilya ng Pastor Noel Gutlay, pamilya ng Jay Makatangay, maging ang pamilya ng Kuya Nick Di Guzman. Sila yung mga nakasama natin na patuloy na nagkaroon ng mga pangitain na totoong makapagawa
ng isa pang malagong gawain para sa Panginoon. So ito, and dahil dito, alam mo kapatid, ang isa sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay ang bukas palad na pagtulong ng mga kapatiran, yung pagmamalasakitan, at dito nga nagsimula yung AITF. So ito yung talagang nagbigay ng hamon na sa kabila ng iba't ibang mga pagsubok na naranasan ng mga kapatiran, iba't ibang persecution at problema na nararanasan ng mga kapatiran, na andon yung talagang pagtulong at kakikitaan ng accountability ng bawat isang mga kapatid para tulungan ang mga kapatid niyang nagdadanas ng iba't ibang kahirapan. So dahil dito, ang gawain ay patuloy na dahan-dahan sa biyaya ng Lord ay lumalago. At naalala ko, dahil dumarami na talaga yung umaattend, yung mga kapatiran ay nagnanais na makapagkaroon ng isang pagsamba, nabuo dito ang Celebration of Praise. At ito ay una nating ginawa dun sa Sita Grande Clubhouse. So, salamat sa Panginoon. Naalala ko ang kapatid na Joel Makatangay, Pastor Joel Makatangay, na siya yung ginamit na unang ginamit ng Panginoon. Ang kapatid na Pastor Noel Gutlay, kapatid na Pastor Greg Manzano, sila yung nauna sa tatlong gawain na ginawa natin doon, ng Celebration of Praise. Sila yung nakasama natin at nagbahagi ng salita ng Lord at nagbigay ng mga hamon sa mga kapatiran para ang gawain ay patuloy na maipagpatuloy. So, ito yung dahilan, at sa pagsulong ng gawain yon, nakarating tayo sa iba't ibang lugar para abutin din ang mga kapatid. So, nagkaroon tayo ng pangarapin na magkaroon ng isang worship service, at ito ay ginawa natin ng isang beses sa isang buwan. At sa pagpapatuloy, naging 2 beses sa isang buwan, hanggang sa ang gawain ay kailangan ng ipagpatuloy ng linggo-linggo, dahil ito ang mga kapatiran ay naghahanap na ng pagsamba. So naalala ko ang kapatid na Julius, siya yung unang nabautismuhan sa gawain ng LCF. At ang pagbabautismo na ito ay nasundan pa ng maraming bautismo pa. At sa kasalukuyan, ang LCF ay nagkaroon ng 4 na pagbabautismo. Kasama dito ang 26 na mga kapatid na sumunod sa tubig ng bautismo. So, ito yung gawain ng LCF na sa kabutihan ng Panginoon, sa kabila ng iba't ibang pagsubok, ang katapatan niya ay naandon. Katulad ng sinasabi ng kanyang salita, wala pang pagsubok na dumating sa buhay ng tao ang hindi niya nakayanan. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo at hindi niya kayo bibigyan ng pagsubok na hindi niyo makakayanan. Sa halip, sa pagdating ng pagsubok na yon, naandon yung kanyang talagang pagtulong. At ito yung totoong naranasan ng pamilya ng LCF. Kaya hanggang sa ngayon, ang LCF ay nagpapatuloy. So, ito kapatid yung naging simula, at inawag natin itong LCF. Sa umpisa, naandun tayo sa mga restaurant na once a month ay ating inuupahan, hanggang sa dumating dun sa panahon na makarating sa Paseo de Lucena. Hindi naging madali yung gawain doon. Every Sunday, maghahakot ng mga gamit. Salamat din sa Panginoon dahil may isang kapatiran na hinipo ng Lord para ang kanilang tahanan ay buksan para maging isang house church. So, naalala ko ang family ng Gisalan na binuksan ng tahanan sa phase 3. So, yun ang naging pansamantalang bahay panambahan natin that time. At every Sunday sa Paseo, 6 na buwang patuloy na gawain, hindi madali, hanggang sa dumating yung panahon na bunga ng katapatan ng Lord at pananalangin. Tayo ay dinala sa bagong building, tapat ng Quezon High. So, that LCF
na ngayon nating kung saan tayo naroon na patunay ng biyaya ng Panginoon sa LCF. And ito yung kung paano nag-start ang LCF. Chairman, sa ngayon po ba, ano na po bang ang kasalukuyan meron ng LCF at ano po yung mga takbuhin at plano pa nito? Kapatid, magandang tanong yan. Sa kasalukuyan, ang LCF ay meron ng pamunuan sa biyaya ng Lord. Nagkaroon na tayo ng pamunuan. Yung dati, naiilan na kami na tumatayo dun sa unahan. Sa biyaya ng Lord, meron na marami ng mga kalalakihan, yung mga diakono na tumatayo sa unahan ay naandun yung kasigasigan na gumawa, may kahandaan na magpagamit sa Panginoon. Kasama ng mga marami ding diakonesa, mga nag-head sa iba't ibang ministry. Sa kasulukuyan, ito yung developments na ginawa ng Lord para sa gawain ng LCF. And salamat sa Panginoon at ngayon tayo ay magdadaos ng kaunang taon ng anibersaryo ng katapatan at kabutihan ng Panginoon sa ating LCF. And congratulations sa lahat. Ito ay biyaya ng Diyos sa atin. And dun sa gawain naman na ating pinapangarap na patuloy tayong magamit ng Lord sa mga takbuhin. Nagkaroon tayo ng tema ngayong taon na ito na ating tatakbuhin hanggang sa mga susunod na taon. So naalala ko ang tema natin ngayon ay One God, One Mission, One Vision. So, one God to proclaim ang ating Panginoong Jesus, isang misyon na ating gagawin, ang abutin at to seek and save the lost at sundin ang pinagagawa sa atin ng Panginoon mula sa Matthew 28 na 18 to 20 at yung ating vision na magkaroon din ng mga ibang iglesia na totoong gagamitin pa ng Panginoon at mga kapatiran pa na mahahamon para mag-involve sa gawain ng Panginoon. Ito yung mga pangarapin na ating ipinapanalangin at patuloy na inilalapit sa Panginoon sa ngayon, sa kasalukuyan. At naalala ko nga pala from dati na tayo iilan lang na nag-a-attend sa church. Ngayon, nag-a-average na tayo ng 65, 70 every service na meron tayo. And almost 100 may mga pagkakataon na ganito. And hindi pa kasama doon yung mga kapatiran natin na nasa ibang bansa. Mga nag-o-online na naghahanap din na makasama na tayo sa gawain. So, yon at sa kabutihang palad, sabi ko nga kanina, naandun na tayo sa bagong building na ating inuupahan. So, hindi madali, pero salamat sa biyaya ng Panginoon na ibinigay sa atin. At tayo ay nangangarap pa. And dahil ito malapit sa school, tayo ay nangangarap na abutin din ang mga estudyante sa mga katapat na school. At sa ngayon, yung mga kapatiran na pumapasok doon, mga kabataan natin ay patuloy na nakapagdadala. Hindi lang ang mga ilang nakakatanda sa atin, kundi sa biyaya ng Lord mismo mga kabataan natin ngayon yung nagkakapag-invite na. At kung makikita natin yung development sa ating gawain, every worship service, naandun yung dahan-dahan na pagsulong ng gawain sa mga kabataan, sa mga katatayan, sa mga kananayan, naandun yung hamon na ibinibigay sa atin. At ngayon, yung hamon sa atin na abutin ang mga taong walang pagkakakilala sa Panginoon, ito yung pasanin na ating tinatahak ngayong taong ito para sa ating tema ng ating, at ito yung pinagpapasalamat natin sa ating Panginoon. So ito kapatid yung takbuhin natin na nais abutin para sa ikasusunod pa ng gawain ng Panginoon na ipinapagawa sa Lucena Christian Fellowship. So salamat kapatid, pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. At once again, congratulations sa lahat sa ating
ika-unang taong anibersaryo ng pagkatatag ng Lucena Christian Fellowship sa kabutihan, sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Jesus. Magandang hapon o umaga po sa buong LCF. Narito po ako sa harapan ninyo para ating pong banggitin ang mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Katulad po ng Mateo 28:19 hanggang 20, humayo ka at ipangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. At yung bautismo sa pangalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo at turuan sila sumunod hanggang sa katapusan ng mundo. Salamat po sa mga salitang ito na nagbigay sa akin ng hamon para gawin ko ay pahayag ang Ebanghelyo. Meron po kaming mga Bible study. Bago nagsimula ang LCA po, napakarami po ng Bible study namin sa Choque, maging sa Landing, sa Silver Creek, maging sa Isabang, dito po sa paligid po dito sa Iyam, marami kaming Bible study. Dahil doon, na hamon po ang bawat isa na sumama sa Bible study. Kaya po marami ngayon ang sumusunod sa tubig ng bautismo. Naka-26 na po na nabautismo ng LCF. Dahil doon, napakarami po na binigay ng Panginoon na mga kaluluwa na sumunod sa tubig ng bautismo. At una po, ang mga mayroon pong mga dito sa Silver Creek na matanda na dati ayaw, pero noong siya nakapakinig ng salita ng Panginoon, siya pa nagpupumilit na nag-aabang sa amin tuwing alas 4 naroon na sila para makinig ng salita ng Panginoon. At nakakahamon po na humayo, mag-Bible study tuwing hapon po kami ng Thursday at mayroon pa po kami Saturday. Tapos po ay marami pong mga sumunod sa tubig ng bautismo at marami din po ang mga kapatid na nahamon na kung saan nakahanda pa sila na sumunod sa tubig ng bautismo. Doon sa Palm Spring, meron po kami mag-anak na bina-Bible study din. Kaya salamat sa Panginoon na ang bunga ng bawat gawain namin dito sa Bible study, ito mag-anniversary ang LCF ng 1 taon para po papurihan ang Panginoon sa mga kaluluwa na sumunod sa tubig ng bautismo at naging kasama na sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya napakabuti po ng tayong lahat ay humayo. Kung hindi man po tayo makasama, tayo po manalangin para sa mga nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Marami ngayon ang mga Bible study, mayroon po dito sa church, nagba-Bible study, mayroon po sa ibang bahay. Kaya salamat po na napakabuti ng Panginoon. Mayroon tayong katungkulan na ipahayag, sabi nga sa salita ng Panginoon, habang may araw pa, gawin na ang ipangaral ng salita ng Panginoon at malapit nang gumabi. Malapit ang dumating ang Panginoon, kaya atin pong ipangaral ang salita ng Panginoon. Napaka saya po ng mag-Bible study at maraming mga kapatid ang natututo kapag sumasama sa mga paghayo at marami pa din mga kapatid ang nagpapasalamat dahil sila'y naabot ng mga kapatid para sa salita ng Panginoon. Mayroon pa kami mga bina-Bible study doon sa likod ng SM. Pag-uwi namin, ang hirap talaga. Yun lang ang talagang napakahirap. Naglalakad kami pabalik doon sa Akap Village bago makasakay. Mayroon kami mga Bible study na inaabot kami ng alas 8 na ng gabi. Mabuti na lang at may kapatiran na may e-bike, may naghahatid sa akin. At saka mayroon mga tricycle na naghahatid. Kaya doon sa mga bawat isa, alam ko, lahat yun ay ginagawa dahil sa pagmamahal sa Panginoon. Marami naman mga kapatid ang nagwa-Bible study, pero ngayon ay nagpa-follow up naman ako. Marami akong pinapalo up. Kaya pag Thursday,
Meron kaming Bible studying 2 bahay at mayroon isang bahay na pinapalo up. Mga nabautismuhan na pero pinapalo up namin. Dahil sila po ay kahit nabautismuhan na, alam kong marami pa silang kailangan malaman tungkol sa salita ng Panginoon. Kaya nagpapatuloy akong mag-disciple sa kanila para madagdagan pa yung kaalaman tungkol sa salita ng Panginoon. Dahil kailangan ng bawat isa sa atin na talagang mag-aral ng patuloy. Mag-aral ng mag-aral. Kami ay, kahit ako nagtuturo na, nag-aaral pa rin ako para alam ko kung ano ang sinasabi ng Panginoon na kailangan lumago tayo sa pananampalataya natin. Dahil alam kong ang salita ng Panginoon ay maging sandata natin sa araw-araw. Kaya salamat sa mga kapatiran na maraming nagba-Bible study din na sumasama at mayroon mga dati sila Pastor Greg, sila Maripi, sila Roel at saka sila Cherry, yan, sila Pudi. Yan, madami kami, marami. Dumating pagkakataon na minsan ako na lang mag-isa. Nagsusulo lang ako maglakad papuntang Suke para lang makapag-Bible study. At salamat ngayon ay mayroon na naman e-bike na sumusundo sa akin at naghahatid. Dahil doon, pinupuri ko ang Panginoon. Dahil napakabuti ng Panginoon, tayong lahat ay sama-sama na humayo para ipangaral ang Ebanghelyo. Madami pang mga kaluluwa ang hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon. Kaya tayo sama-sama. Kung hindi man po kayo makapag-Bible study, kayo po ay magbigay ng mga kontak para puntahan namin. At kami po ay patuloy na hahayo para magturo ng salita ng Panginoon. Salamat sa bawat isa na mayroon panahon, sa bawat isa na nakaambag sa pangaral ng salita ng Panginoon. Meron kaming Bible study dyan sa Landing na isang pamilya na sila ay sumunod sa tubig ng bautismo. Buong pamilya nagpabautismo. At ngayon, lagi ko hanggang sa dinisipul ko sila mag-anak. At ngayon, siya na mismo ang sumasama sa amin para dalhin kami doon sa mga kamag-anak niya at para i-Bible study. Kaya siya kasama lagi, siya ang naghahatid sa akin pag minsan para lang gabi na kasi kung umuwi kami minsan alas 9 na at nagsisimula kami alas 4 sa madaming bahay na napupuntahan sa mga kamag-anak niya. Kaya hinahamon ko din ang bawat isa na kung mayroon po kayong mga gustong mga kamag-anak na gustong puntahan, handa kaming puntahan para i-Bible study sila at sumunod din sa tubig ng bautismo. Ngayon ay pinagpipray ko na marami ang makasama sa Bible study at makasunod sa tubig ng bautismo. At saka hinahamon ko rin ang bawat isa kung wala po kayong panahon sa Bible study, pwede po kayong magkaloob para pamasahe, pambili ng Biblia, o mga tulong. Kung wala kayong panahon sa pag-Bible study, pwede kayong magbigay ng mga kakilala ninyo na iba-Bible study. Yan. Ang puso ko po ay talagang binigay ko sa Panginoon para ipahayag ang salita ng Panginoon. Kaya hanggat mayroon lakas, ibinibigay ko sa Panginoon para sa paghahayo at pangangaral ng salita ng Panginoon. Salamat sa bawat isa na nakakatulong at salamat sa Pagal family na siyang nagpatuloy na nang sila'y mabautismo, nagpatuloy na sila ang nag-aakay ng mga kamag-anak nila, kaluluwa, mga kaibigan, kakilala na i-Bible study. Kaya salamat po na mayroon mga kapatid na handang magsakripisyo para sa paghayo. Kahit na inaabot kami ng gabi. Yun lang po. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. And congratulations po sa Lucena Christian Fellowship on its first church anniversary ngayong araw ng June 2.
2024. Purihin ang Panginoon Diyos dahil ang LCF po ay nagsimula lamang sa maliit na care group. Ito po ay dito ginawa sa IAM at dito nagsimula sa maliit na kubo na kung saan nakikita nyo itong kubo ito. Nakakatuwa rin po dahil marami sa mga members po ng Lucena Christian Fellowship ay hindi naging dahilan ang panghihina sa kabila ng lockdown. Purihin ang Panginoon Diyos dahil hindi po kami kanyang pinabayaan. Isang napakaganda rin pong naging development ay yung nung panahong yun ay lalong tumibay ang aming pagpaplano upang ang isang care group nito ay maging isang maliit na simbahan o house church. Na ngayon po ay makikita nyo na mayroon na po kaming isang building na kung saan kami ay regular na nananambahan. Meron din po kaming mga kapatiran na kung saan nagbo-volunteer sila na kung lumilipat kami ng mga lugar katulad sa bahay ni Mother Nelia Manzano, sa bahay ni na kapatid na Julius Bautista, sa bahay ni na Kuya Rick Diagas, ganun din sa bahay ng mga Salva at Lagares. Meron din po kaming ginagawang care group sa Pleasantville sa bahay ni na kapatid na How at iba pang mga bahay ng mga members namin na located po dito sa loob ng IAM. Then later on po nagkaroon na rin po ng care group sa parting Red B sa tahanan po ng mga Gutlay, family Gutlay. At ganoon din po sa Ching Sureta. Doon po kami nagkakasama-sama ng ilang mga kapatiran namin sa Red B. Tunay na isang napakalaking blessing po sa bawat isa sa amin na kami po ay hindi niya iniwan. Hindi niya kami pinabayaan. Sa pagpapatuloy tungkol sa lugar na ito, dito rin po maraming mga na-bless dahil every time na magkakaroon dito ng gawain ang care group, ang mga kapitbahay namin ay nagiging curious at nagtatanong kung pwede din silang makasama o mabaginan din ang Word of God. At ito po ay isang napakalaking event po sa gawain ng care group. At ilan sa mga naging kapatiran namin na ngayon ay isa na sa mga leaders ng LCF ay ang pamilya po ng Julius and Cherry Bautista. Dito po sila unang laging uma-attend at hanggang sa sila po ay lumago. Dati rin po yan si kapatid na Julius mahiyain po yan hindi nag-iimik. Nakikinig lang hanggang sa ito ngayon ay isa na siya sa mga core leader po ng gawain ng LCF. Purihin ang Panginoon Diyos dahil may mga kapitbahay din kami na nagre-request din na magkaroon sila ng time for Bible studies. And one time po ay ang aming gawain ay hindi na namin ma-accommodate dito. Nagkaroon po kami ng isang malaking worship service po sa Sita Grande Clubhouse. Kami po ay nag-invite po ng marami kaming mga kaibigan, mga kapitbahay. At naging isang napakagandang pangitain kung bakit po itong gawain ng care group ay ngayon ay nasa isa ng permanent building ng LCF located po dyan sa Garcia Building, malapit po sa Quezon National High School. Ngayon po ay isa ring very significant sign po ng LCF ay ang patuloy na paglawak po ng mga nananalangin para sa amin, both local and outside of the country.
At natutuwa po kami dahil sila po ay patuloy na kasama namin as prayer partners po. Katulad ni na kapatid na Adi, mga kapatid namin na dati hindi active, ngayon mga active na. Dito po sa LCF, muli na revive yung kanilang being strong supporter po para sa gawain ng Panginoong Diyos. So kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil nagiging isang malakas na gawain na ang LCF. Hindi lamang dito sa IAM, kundi sa mga karating po. Purihin ang Panginoon Diyos. Isa pa rin pong significant na bagay na nangyari sa Kubo, sa lugar na ito, ay ang ginagawa naming pag-aawitan at pag-aaral sa mismong lugar na ito na nagbigay ng encouragement sa aming mga kapitbahay para magtanong at hanggang sa kami po ay nakapag-Bible study sa kanila at marami sa kanila, hindi lang ilan, ay nakakilala sa Panginoon Diyos. Ang isa sa pinakamagandang naging dahilan din ay yung pagiging friendly po ng lugar na ito. Dahil sa tuwing may mga daraan kaming mga kapitbahay, habang kami nag-aawitan, sila po ay parang napapalingon at nabati sa amin. So ito po ay isang magandang patutuo na ang gawain po ng care group sa Phase 5 Sita Grande ay buhay na buhay. Isa pa rin pong hindi ko makakalimutan ay yung hindi namin magawang mag-caroling bahay-bahay, pero nagawa po dito sa Kubo yung magkaroon kami ng virtual caroling. At yung virtual caroling po ay na-reach out namin ang mga kapatiran namin na hindi na namin mararating dahil nasa sa malalayong lugar, nasa ibang lugar tulad sa Amerika, sa iba pang lugar sa labas ng bansa, at maging yung mga kapatiran natin na wala na rito sa Lucena mismo, nasa ibang mga probinsya at syudad. At doon po ay parang lalong nagkaroon po ng pagpapalakasan na hindi naging hadlang yung nangyaring lockdown. At kami po nung panahon yun ay mga naka-mask pa nga po pero sa biyaya ng Panginoon Diyos, kaming lahat ay na-enjoy namin yung presensya niya. Isa pa rin pong magandang significant event po ay yung ang sasama-sama namin ay lalong nagpapalakasan din kasi every time na magkakaroon kami ng mga gawain, nagkakanya-kanya po kaming mga dalang mababaon o pagkain para po sama-samang ma-share namin ang aming mga dalang mapapag-sasalusaluhan. Which is a very good sign of how we can have a strong relationship. At isa sa mga nagiging namin ay yung bonding. And ito po'y kailangan po sa bawat gawain. Without a strong relationship in the name of the Lord, mahirap pumangat ang gawain. So the very essence po ng aming pagsama-sama ay yung parang talagang magkakapatid kami. Sa hirap at ginhawa, naroon yung presensya ng bawat isa. Kaya po napaka-importante po na tayo mga magkakasama rito ay magpapalakasan, magsasama-sama, magdadamayan, magmamahalan, at hindi mag-iiwanan. Dahil ang Panginoon Diyos ang ating siyang parang pinaka-foundation, siya ang siyang magbabantay sa atin at tiyak na hindi niya tayo pababayaan. Ang pinaka-summary ko po, bago ako magtapos, ay huwag nating iisipin ang anumang mga hadlang
anumang mga bagay na maaaring gawin ng kaaway para tayo magkaroon ng dismembership. It is very important that we have a very strong relationship with the Lord. No more, no less. Yun po ang aking pangarapin. Yung mga members ngayon at mga darating pang members and future generations po, laging ilalagay sa kanilang puso't isip yung pagkakaisa sa pangalan ng Panginoon Diyos. Marami po salamat. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Oh, all our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, Lord unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God,